Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 17, 2025, Huwebes Santo, sa pagmimisa sa paghahapunan ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 12, verses 1 to 8 and verses 11 to 14. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes Santo at kaninang umaga mamayang umaga, depende sa oras po ninyo, no? Ay magkakaroon ng pagdiriwang ng lahat ng mga pari, no? Ito ay araw din ng renewal ng aming pong pagkapari at dito rin ay babasbasan ang mga langis na gagamitin para sa pagbibinyag, sa pagkukumpil at lalo na para sa pagpapahid sa mga may sakit. At sa araw na ito, sa pagdiriwang naman, no, ng huling hapunan, sa ating pagbasa, sa unang pagbasa ay ang kwento ng unang Pascual o Misteryo Pascual, yung Passover, no, yung Paschal Mystery. Yung Passover ay, no, kaya po yung Passover ay tatawid mula sa pagiging alipin sa mga Ehipsyo, sila ay tatawid para sila ay maging malaya. Sa bahagi din ng kwento, nadadaan po kumbaga angel of death na tinatawag. Lahat ng daanan na pinto o bahay na mayroong dugo na ipinahid dito, ito ay lalampasan, no? At hindi mamamatay ang anak o mga panganay kung ibig sabihin, no, sila ay kumikilala sa Diyos sa pamagitan, no, ng dugo na ipinahid dito. At bilang paghahanda din, yung instruction nga na magkatay ng isang kordero, kung wala namang kordero ay kambing, at ito ay pagsasaluhan nila
madalian, no? Madalian na pagkain dahil sila nga ay maghahanda para sa Passover. Maghahanda para sa pagtawid nila patungo sa kalayaan na ibibigay sa kanila ng Diyos. Pero magandang bahagi po dito, no? Sabi ay kung malaki o maliit na pamilya at malaki masyado ang paghahatian o ihahain, mainam na ibahagi ito sa iba, sa ibang pamilya, sa ibang tao na makasalo nila. Magandang paalala po ito, no, na wala talagang magugutom kung mas marami ang matututong magbahagi ng biyaya o ng pagkain na meron sila. Sa kasalukuyang sitwasyon natin, lagi tayong may naririnig, no, na maraming nagugutom. Pero nakikita rin naman natin na maraming pagkain ang hindi na i-deliver. Minsan nga, no, maraming supply ang hindi mailabas at hindi binibili para maibahagi ito sa ibang lugar, no, na wala talagang makain. Kaya parang yung irony po, no, nagtatapon tayo, inihintay na lang natin mabulok ang ilang mga pagkain, samantalang maraming tao ang naghahanap ng pagkain. Meron nga sa basura naghahanap ng pagkain. So, napakahalaga talaga ng mga pinuno ng sambahayan, ang pinuno ng bayan ay talagang marunong sumunod, no, sa Panginoon. Marunong kumilala sa Panginoon. At kapag ganito ang ating mga pinuno, talagang uunahin nila ang kapakanan ng iba pang mga tao, lalong-lalo na ang mga nagugutom. So, nawa sa panahong ito ng pagdiriwang natin ng Huwebes Santo, pagdiriwang para sa huling hapunan, ay maisip din natin, no, kung paano ang magbahagi ng pagkain sa ibang tao, sa ibang pamilya, sa ibang bayan, sa ibang bansa na maraming nagugutom samantalang tayo ay nag-aaksaya ng pagkain. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.